Praise the Lord po, mga minamahal. Una og labaw sa tanan, ang pinakamataas na pagdaig o paghimaya ay sa atong buhing Diyos lamang, mga minamahal. Praise the Lord. Ug dubling pagtahod po sa atong minamahal at ginagalang na gihugugmang mahal na Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. At hindi din po natin, mga minamahal, makakalimutan ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Elena C. Almeida. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat, mga minamahal, na nakaabot mi diri sa Cebu, mga minamahal. At binabati ko rin po, mga minamahal, ang ating beloved children, beloved Ate Tet, Lizzie, Pai, Matt and Princess, Phil, Rin, and Bibi Aliyah, Kim, Yana, Jake, and also my blood wife. Nagpapasalamat ako sa ating beloved children na wa ko magdahog mga igsuon na kauban mi diri sa Cebu anniversary. Kaya dito man mi mga igsuon na nakabisa main church, mga minamahal. Nagpasalamat ko sa ating beloved children nga nakauban mi diri, mga minamahal. Gamay lang patotoo, mga minamahal. Way back 1994, diri ko nag-start na mag full-time worker diri sa Cebu. Pero dili pa diri nga lugar, mga minamahal, bagkus doon po yun sa Tabunok, Talisay, Cebu. Kung akong mahimduman, mga minamahal, ang atong kapatiran, siguro kanang diha lang dia dapit nasa mga 500 lang yun, mga igsuon ang kapatiran. Bago po lahat po, mga minamahal, ako po babati po muna sa inyo na malipayong 33 katuig nga anibersaryo diri sa Cebu. At ako pasalamat, mga igsoon, dahil diri ko nagasugod bilang isang worker. Kung wa ko masayop, mga igsoon, na mga 2 months ako diri na nag-stay dito sa Tabunok, Talisay, Cebu. Hangtod ko man, mga igsoon, na medyo kanang uban ng mga worker wala na ako makilala, pero napay uban na ilhan pa na ako diri, mga igsoon. O dako pasalamat nga gini nga lugar diri sa Cebu, diri ko nagsugod from Baybay Liti, then miari ko diri dito sa Tabunok pa ang atong gawain. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga karon dako na kining chapel, at grabe, ang dami na ating mga kapatiran, mga minamahal, sa talagang hindi matatawarang pagluhod ng ating malang pastor. Napakarami na ating mga kapatiran na naligtas, mga minamahal. Praise the Lord. Kunting patutuo lang po, mga minamahal, bago ako nakakilala sa malang Panginoon. Hindi po ako, mga minamahal, nakumbinsi dahil anong mga panahon ay bata pa po ako noon, mga minamahal, nung aking mahal na ama ay na-save dito sa gawain na way back 1986, kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal. Ang aking mahal na ama ay pumunta ng Maynila para makipagkita sa ating beloved pastor at beloved assistant pastor, mga minamahal. At doon nakilala ng aking mahal na ama ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan ng pag-share ng ating beloved assistant pastor, dahil sila po ay magkapatid. At nung pag-uwi po nila ng aking mahal na ama doon sa Siargao, sa Surigao, nagtaka na po kami doon, mga minamahal, dahil may pagkakaiba talagang nabago ang kanyang buhay. Dahil mabalikan ko lang po, mga minamahal, nung panahon ng aking mahal na ama ay talagang may mga bisyo tulad ng pagsugal, pag-iinom, mga minamahal, paninigarilyo. Noong mga panahon po na yun, mga minamahal, talagang problema din po siya ng aking mahal na ina. Dahil sa sobrang kalasingan nung panahon na yun, na nandun siya sa lugar na aking lolo, na bumibisita kami doon at na nagkukupra. Dahil may pera at maraming kakilala, sa sobrang kalasigan, mga minamahal, minsan hindi na yan makapunta sa kwarto. At doon yan, minsan doon na nakatulog sa kanilang pinag-iinuman. Subalit nung makilala ng ating pinakamamahal ng aking mahal na ama, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay binago po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Yung kanyang pagsusugal at pag-iinom at paninigarilyo ay nawala po sa kanya, mga minamahal. Praise the Lord. At mga minamahal, akin lang pong ibahagi sa inyo dahil marami na po ang bisis na nakarating dito po, mga minamahal, sa Cebu City. Subalit, ni minsan hindi pa po ako nakapagpatotoo tungkol sa Talipaw Hulo-Solo na peace mission na pinangunahan po ng ating mahal na Pastor Willie Estrada Almeida. Praise the Lord. At noong mga panahon po na yan, mga minamahal, hindi ko rin po inaasahan na kasama ako ng ating mahal na pastor dahil noong mga panahon, marami po ang mga preacher or ordained preachers na maaring kasama ng ating mahal na pastor na ahid sa akin na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Subalit dakila ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil isa po ako sa nakasama ng ating mahal na pastor at hindi ko inaasahan po yun, mga minamahal. Mga more or less na sa mga 5 days na lang bago ko nalaman. At sinikap ko mag-fasting dahil wala pa akong fasting, mga minamahal, dahil ang aking trabaho po ay menial duties lang po, mga minamahal, sa ating mahal na pastor at beloved assistant pastor. So talagang mahirap, mga minamahal, ng panahon na yun dahil alam po natin, mga minamahal, ang Abu Sayyaf. Sila man, mga minamahal, ay naturuan ng mga maling turo ng komunismo, mga minamahal. So sa panahon po na yun, napakahirap sa akin na makasama dahil wala talaga akong sapat na panalangin. Subalit nagtiwala lang po ako sa ating mahal na Panginoon dahil alam ko pag-iingatan kami at andyan din po, mga minamahal, ang talagang mahabang pag-aayuno ng ating mahal na pastor ng mga panahon na yan, mga minamahal. Praise the Lord. At nung nakapasok nga po kami doon, mga minamahal, hindi ko inaasahan na ang iniisip ko ay isang araw o isang gabi lang kami doon. O maaring nung pagpasok namin after makausap ng ating mahal na pastor, si Commander Robot ay lalabas na kami. Subalit hindi po ganun ang nangyari, mga minamahal. After po namin, mga minamahal, nung gabi, nung unang araw pa lang, maayos naman at nakapag-preach ang mahal na pastor doon sa Abu Sayyaf, doon sa kampo ni Commander Robot, mga minamahal. At noong mga panahon po na yun, nung gabi, after na mag-preach sa ating mahal na pastor, na ibigay na yung pasalubong, yung bigas at saka yung dollar na binibigay ng ating mahal na pastor na pasalubong kay Commander Robot. Noong gabi po na yan, mga minamahal, nagsabi sila na safekeeping, kinapkapan po kami lahat, mga minamahal. Lahat ng aming gamit ay kinuha. At isa sa mga kasamahan namin, o ilan sa mga kasamahan namin, ay hindi sila nagtiwala dahil may kita silang mga NGO, ng mga non-government organization IDs. Na alam naman po natin, ang NGO, mga minamahal, ay katuwang po talaga yan ng mga kapulisan o sundalo, mga minamahal. At doon nagduda po sila, mga minamahal, na ang ilan sa aming mga kasamahan ay mga intelligence o mga nagmamanman sa kanila. At doon po, mga minamahal, napakahirap nung mga araw na yun. Simula nung unang araw hanggang 5 araw siguro, mga minamahal, na aming fasting. Subalit tuloy-tuloy lang po ang aming pag-ayuno, mga minamahal. Talagang napakatapang po ng ating mahal na pastor. Talagang hinahamon ng ating mahal na pastor ang mga Abu Sayyaf na barilin kami. Sa ganong pagkakataon, mga minamahal, talagang kami ang bisita, pero kami pa, ang ating mahal na pastor, pa naghamon sa mga Abu Sayyaf. Talagang malulupit yung matindi yung mga armas nila, mga minamahal. Hindi po natin masasabing mga luma, mga makabagong kagamitan ang kanilang mga armas. Subalit sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, talagang walang imposible. Ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon ay nandyan sa pamamagitan ng ating mahal na pastor, mga minamahal. Dahil yung mga panahon na yun, mga minamahal, tuloy lang aming fasting hanggang sa doon yung mga first 2 days, mga minamahal. Nagalit ang ating mahal na pastor dahil ilang araw na, 2 araw na or 3 days yun, mga minamahal. Hindi pa rin kami dinala doon sa mga sipadan hostesses dahil gusto ng mahal na pastor makita. Subalit nga doon sa pagkakataon na may mga nakita na nagduda sila ng mga ilan sa amin na intelligence, hindi ginawa ni Robot yun, mga minamahal. Bagkus after pa ng 1 week namin na fasting, mga minamahal, talagang sobrang gutom, mga minamahal, dahil hindi ko naranasan mag-fasting ng 8 days straight. Noong mga panahon po na yan, mga minamahal, talagang higpitan ng sinturon dahil sa sobrang gutom, mga minamahal. Subalit sa patuloy naming pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus, mga minamahal, andyan ang kalakasan ng bawat isa sa amin. Praise the Lord.
At doon tuloy-tuloy nga lang po mga minamahal ang pag-fasting mga minamahal sa after 8 days na fasting namin mga minamahal. Sa awa at kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus mga minamahal, nag-usap ang ating malapastor at si Commander Robot at doon, nung panahon na yun, dinala kami doon sa Sipadan Hostages at doon nag-preach muna ang ating malapastor bago inilihas ang mga Sipadan Hostages, praise the Lord. At after mga ilang araw lang doon mga minamahal, pa-isa-isa o dalawa, tatlo, may mga lumabas na ng mga Sipadan Hostages, praise the Lord, hallelujah. At sa mga panahon po na yun mga minamahal at doon sa pagkakataon na ang ating mahal na pastor ay talagang sa sobrang haba ng pag-aayaw na ay bumigay ang katawan mga minamahal. At doon mga minamahal talagang grabe ang aming naranasan ng ating mahal na pastor. Hindi namin alam kung ano ang gagawin namin mga minamahal. Subalit patuloy kami nag-ayuno, asikaso namin mahal na pastor. At patuloy naming pag-ayuno mga minamahal, andoon ang kalakasan ng aming mahal na pastor. Praise the Lord. Hallelujah. At ng mga panahon man tuloy-tuloy lang po mga minamahal hanggang sa inabutan na nga po kami mga minamahal ng assault mga minamahal. At talagang sinabi na ng ating mahal na Pangulo, Irap Estrada, na i-assault na ang Abu Sayyaf at durugin na. At halos walang itira po, pulbusin mga minamahal. At ng mga panahon na yun mga minamahal, andoon yung paghihina ng katawan ng ating mahal na pastor. At hindi nila kami pinayagan na iwanan. Kasi sabi nga nila, baka anong mangyari sa inyo, isisisi naman ng gobyerno sa amin. Kaya bit-bit kami ng Abu Sayyaf. For 2 weeks, 2 weeks kami naglalakad mga minamahal. Or 1 week ba mga minamahal, hindi ko, nakalimutan ko na po. Talagang napakahirap, maglalakad kami na araw at gabi. Hihinto, lakad na naman, hinto, lakad na naman. Sa ganong kalagayan ng ating malapastor, talagang mahirap, lalo na sa ating malapastor. May panahon na umuulan at may panahon walang tubig kaming mainom. Ang aming ininom lang mga minamahal, sabaw ng nyug. Yun ang aming pang-survive mga minamahal. Minsan-minsan nakakuha kami ng tubig pero hindi ganon kalinis. Subalit ang mahal na Panginoon ay andyan, pinag-iingatan kami sa mga tubig na madudumi na aming nainom, ay pinag-iingatan kami na ating mahal na Panginoon. At ng mga panahon po na yan, mga minamahal, umaakyat ako ng puno ng niyog. Dito sa atin, ang puno ng niyog ay mayroong tapakan o sinasabi natin sa Bisaya ay tangga, na tatapakan natin bago tayo makaakyat. Pero doon mga minamahal, wala. Talagang aakyatin mo na, hindi ko alam, bahala ka na, gumawa ng paraan para maakyat. Pero ako mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, para lang kami makainom, makakain ng buko, dahil sa sobrang gutom, ay nakakaakyat ako kahit matataas na puno mga minamahal. At may mga pagkakataon pa mga minamahal na muntik-muntik akong mahulog dahil maulan nga mga minamahal, sobrang dulas ng puno ng niyog. Subalit pinag-iingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, praise the Lord. At nung doon na nga po kami mga minamahal na September 29, kung hindi ako nagkakamali, iniwanan na po kami ni Commander Robot dito sa may bandang Bakawan, yung tinatawag mga minamahal sa gilid. Doon ako nabuhayan ng mga minamahal na pag-asa na makakauwi. Kasi yun ang sinasabi ni Commander Robot, na makakauwi na kayo sa Maynila. At after kinabukasan ng mga minamahal, at binaba na kami ng mga iilan na lang, siguro kung hindi ako nagkamali, ng mga 15 na lang sila, na mga Abu Sayyaf. Binaba kami mga sa gitna ng Bakawan. Gaano kahirap po yan mga minamahal. Ang tubig ng panahon mga lagpas tao pa dahil high tide. At doon na bago kami makarating sa gitna mga minamahal, ay napansin kami ng military mga minamahal. At nung time na yun, pinaulanan kami ng kanyon mga minamahal. At di kami makakatakbo dahil ang mahal na pastor bit-bit namin at lulubog ang paa mo ng mga hanggang tuhod. Kaya kami talagang nagre-rebuke lang kami mga minamahal. Kaliwat kanan, andyan yung bomba na bumabagsak. Subalit ang pag-iingat ng mahal na Panginoon, ni isa na bomba na papunta doon sa amin, sa Bakawan na yun, walang tumama sa amin kahit isa mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At nung humupa yung baha mga minamahal, hinantay namin ang low tide. At ang pinagtaka ko mga minamahal sa lugar na yun, mayroong sandbar sa kalagitnaan ng Bakawan. At doon namin mga minamahal nila, doon kami nanatili ng mga 3 araw, sabi ng ating mahal na pastor.
mag-fasting tayo. After 3 days, makakalabas tayo dito. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy nga po ang aming pag-ayuno ng mga panahon na yun, mga minamahal. Mahirap sa amin talagang mainit at andyan kami sa kalagitnaan ng bakawan. Hindi namin alam kung paano kami makakalabas doon. At sa patuloy namin pag-ayuno, mga minamahal, mga after 2 days, umulan po yan, mga minamahal. At doon kami nakakainom, mga minamahal, praise the Lord. At dahil gusto namin, sa gustuhan namin na makaipon ng tubig, wala kaming lalagyan. At yung buta ng aming isang kasama na si beloved Brother Ben Villanueva, yung buta niya na bitbit, na dala-dala, na sinusuot niya, yun na lang ang hinugasan namin para may maipon kaming tubig, mga minamahal. May mainom lang kami noong mga panahon po na yan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At noon nga po, mga minamahal, nung after 2 days, pangalawang gabi namin, mga minamahal, nakatakas ang isa sa amin, mga minamahal, alam namin na aalis siya. At noong gabi na yun, inaasahan namin na babalik. Subalit, hindi po siya bumalik, mga minamahal, noong gabi na yun. At hinantay lang namin maaring babalik. Subalit, kinabukasan, pangatlong araw, mga minamahal, October 2, binilang kami ng Abu Sayyaf, mga minamahal. Nung binilang kami, tinignan yung duyan ng aming kasama, si beloved Brother Fernando Solon. Nawala dito yung kasama nyo, kulang kayo, nakatakas na yung isa. Ligpit, pinaligpit kami, mga minamahal. Sabi ko, ililipat kami ng lugar na to. Paano kami matunton ng aming kasama o ng military, mga minamahal? Kaya talagang dali-dali kami, pinaalis kami, galit na galit yung Abu Sayyaf, mga minamahal. At noong mga panahon na yun, talagang paspasan ang lakad namin. Pero hindi naman kami makalakad ng mabilis dahil ang ating mahal pastor, mga minamahal, ay bit-bit namin, nakasakay sa upuan, mga minamahal. At nung panahon na yun, mga ilang minuto lang, dumating ang 2 helicopter, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, talagang paikot-ikot sila. Yung mga Abu Sayyaf, hindi namin malaman kung saan napunta, mga minamahal. Talagang kanya-kanya silang tago, mga minamahal. At nung mga panahon po na yun, mga minamahal, pinakiramdaman namin at nung sabi ni Brother Jojo Salino, Dan, pumunta ka dun sa mataas na kahoy at magwagayway ka ng damit. At iniisip ko, pag gagawin ko yun, mga minamahal, makita ako ng Abu Sayyaf, isang tiyak na bagay ay babarilin ako. Bakit ko ginawa yun? At kung makita naman ako ng helicopter, mga minamahal, baka bakbakan din ako ng 50 caliber o yung baril nila, mga minamahal. Kaya di ko alam kung anong gagawin ko, subalit talagang sabi ko, Mahal na Panginoon, ikaw na ang bahala sa akin. Gumawa ako ng paraan, mga may putol na kahoy at winagayway ko yung isang damit na nasa bulsa ko, mga minamahal. Yung underwear ko na hindi ko pa naman nagamit. At talagang nakikihalos makita ko na yung tao doon sa yung mga army na nakasakay sa helicopter, mga minamahal. At inaasahan ko talagang magbababa sila o anong manggagawin nila. So, balit after mga ilang minutes, mga minamahal, paikot-ikot sila, ay umalis, mga minamahal, yung 2 helicopter, mga minamahal. At doon kami, medyo nanlumo ako ng mga panahon na yan. Dahil sabi ko, bakit sila umalis? Alam na nila na nandoon kami sa lugar na yon. So, balit ng mga panahon po na yun, mga minamahal, may 2 grupo na po pala ng military na palapit sa amin, mga minamahal. At sabi na aming mga kasama, nagkiramdam kami. Biglang yung mga Abu Sayyaf, hindi na namin malaman kung saan na doon, mga minamahal, praise the Lord. At nawala sila, mga minamahal. At sabi ng ating ng aking kasama, beloved Brother John Lusa, Dan, tawagin mo si Brother Jojo, aalis na tayo. At walang lumapit sa amin, Abu Sayyaf, at bigla silang nawala na hindi namin alam kung saan napunta. Hallelujah, praise the Lord. Praise. Hallelujah. At noong mga panahon, umalis kami, mga minamahal. At habang naglalakad kami, mga minamahal, hindi namin alam kung saan yung pinakagilid ng bundok, mga minamahal. At ako, naisip ko, umakyat ng puno ng mangrove, mga minamahal. At doon ko nakikita ako kung saan yung gilid. Sabi ko sa mga kasama ko, ito ang didiretsuhin natin. Dahil nandito yung bundok na banda. Pero sa patuloy namin, paikot-ikot. Dahil sa kapal nga ng mga ugat ng mga mangrove, mga minamahal, talaga umaakyat ako ulit. Hindi ko na alintana, mga minamahal, mga kagat ng antik na yung malaking langgam, mga minamahal. Para lang kami malaman namin kung saan yung mas mabilis na dating kami dun sa dako ng bundok, mga gilid ng bundok, mga minamahal. At ng mga panahon po na yun, mga minamahal, sabi ni Kuya John Lusa, Dan, kumuha ka ng rescue, mauna kayo. 2 kami ni beloved Brother Henry Fuller, may nauna kami, mga minamahal.
sabi niya, para mabilis tayo, mabilis na makakuha ng rescue galing sa militar, mga minamahal. Subalit nung patuloy kami, nauna kami ni Beloved Brother Henry, at nung panahon na yun, mga minamahal, nakasalubong namin yung military, pero hindi ako sigurado kung military ba yun. Pinagtataga nila yung bangka na sinakyan namin papunta doon sa gitna ng Bakawan. At sinisilip namin ni Brother Henry. Sabi ko, Dri, magtago muna tayo, baka abusayap naman, makuha na naman tayo. Hindi namin maaaninag kung sino mga minamahal, at lumihis kaming dalawa. At sila, ang ating malapastor, grupo ng ating malapastor at Brother John Lusa, sila ang naunang nakasalubong, mga minamahal, at si Kuya John Lusa ang unang nakita. At nakahubad pa ang ating Brother John Lusa nung time na yun, mga minamahal. At sinabihan siya na, diyan ka lang. Nung nakita siya ng military, huwag kang tumakbo. Subalit sa takot siguro ni Kuya John Lusa, tumakbo po yan, mga minamahal, at pinutukan ng 2 putok. At nung narinig po namin ni Brother Henry, yung time na yun, sabi ko, Dri, may putok, 2. Sabi ko, balikan natin sila. Sabi ko, wag na, sa Brother Henry, wag na, kasi paano tayo makakuha ng rescue? At nag-alala ako, ng sobra, mga minamahal, baka kung ano na yun, mga minamahal, baka may binaril sa mga kasamahan namin. At tuloy-tuloy lang po, mga minamahal, kami ni Brother Henry. At una nga kaming nakarating doon sa bundok, mga minamahal. At nakuha na rin po pala sila ng military, mga nakasalubong na rin po pala sila, mga minamahal. At sabi ko kay Brother Henry, pinakinggan namin kung ano yung mga pag-uusap, at Tagalog naman po, mga minamahal, at nagturuan kami kung sino unang sisigaw ng Hallelujah, Praise the Lord, para marinig kami kung sino yung mga tao na yun. At nilakasan namin ang loob, mga minamahal, at sumigaw ako ng Hallelujah, Praise the Lord. At nung narinig nga ng ating mga kasama, mga minamahal, Praise the Lord, ay ando na po pala, mga minamahal, natagpuan na sila unang nakatagpo ng mga grupo ng militar, mga nung panahon na yun, mga minamahal. Talagang sobra ang aking kalagalakan dahil simula nung bumagsak ang katawan ng ating mahal na pastor, mga minamahal, ni isang bisis, wala pong doktor, walang nurse na tumingin sa ating mahal na pastor. Gaano po kabuti ang ating mahal na Panginoon. Talagang inalagaan lang po namin ang ating mahal na pastor noong mga panahon na yun. Hala, tuloy-tuloy ang pag-ayuno, at ilan sa amin ay 2 meals fasting, mga minamahal. At sa awa at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon, nakalabas kami ng buhay kaming lahat, mga minamahal. Bagamat ng mga panahon po na yan, ang ilan sa aming mga kasamahan ay may mga sugat sa paa, sa kadahilanan, mga minamahal, ng maraming matutulis na bagay doon sa Bakawan, mga minamahal. Talagang napakahirap ng aming naranasan. Subalit dakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil mahirap man, talagang andon ang pagsisikap ng ating mahal na pastor, mga minamahal, ng ating mahal na assistant pastor. Dahil sa kaligtasan ng bawat isa sa atin, hindi lang tayo dito, mga minamahal. Bagkus itong mga taong abusayap na ito, mga Muslim brothers natin, mga minamahal. Dahil sila man din po, mga kailangan din. Marami nga nagsasabi sa ating mahal na pastor, sa mga radio program, TV program, bakit kailangan pang pumunta ng ating mahal na pastor doon, na pwede namang hindi na. Maaaring tama sila, mga minamahal, pero ang ating mahal na pastor, ang mas gusto ng ating mahal na pastor na personal na makausap si Commander Robot, para kung si Commander Robot ang makukumbinsi, mas madali nang maibahagi ni Commander Robot sa kaniyang mga tauhan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At talagang mga panahon na yun, talagang bumait sila ng mga panahon na yun. Dahil nung panahon na yun na sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, iilan sa aming mga kasamahan ang pinagdudahan ng mga abusayap. Subalit sa patuloy namin pag-ayuno, panalangin ng ating mahal na pastor, hindi po ang kanilang mga puso at isipan, mga minamahal, na bumait sa amin, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At hanggang dito na lang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin